Balikan po natin si Attorney Domingo Igon Gayosa. Nandito po sa studio natin, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Unang umaga ulit, Attorney Igon. Good morning. Good morning po. Anong thoughts mo sa kahapon? Ano po sa exchange, sa debate, kung dapat bang ilabas Sa publiko. ang tax at saka Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte? Well, maganda naman at narinig ng taong bayan yung summary nila, yung oral arguments nila. But ilinaw natin na bago yan, yung oral arguments, meron na silang sinubmit ng mga pleadings at mahaba-haba naman. So lahat ng detalye nandun na. So dapat yun, pinag-aaralan na ng mga senator judges. So nakita natin dun sa magkabilang panig, si Attorney Powa at saka si Shell Jokno, maayos naman sila. Maayos So naman, sana malamang. ganun, no, Yeah. na yung within the time limit, may Kalmado. sobra pa, kalmado, mahinahon at maginoo. Yes. Sana ho ganun ang mga susunod na mga mangyayari at hindi lang sa mga abogado, pati sa mga senator judges din na dapat gawin nila ang kanilang trabaho, aralin nila bago pa ng hearing para sa ganun mapapabilis. So it's a positive development. Pero napakahalaga ito sapagkat dito natin malalaman kung makikita ba natin yung buong katotohanan o yung titimbangin ngayon ng Senado, ano bang mas mahalaga, yung right to privacy o yung karapatan ng taong bayan o yung pangangailangan na malaman ano ba ang buong katotohanan. So it's between accountability, transparency, nasa konstitusyon at saka yung personal right ng man. Pangalawa, maganda rin na nausisa at nabigyan sila ng konting pagkakataon na magdebate kasi normal lang ho naman yan sa isang abogado. Pag isusulong mo isang posisyon, ang i-quote mo lang yung mga batas o mga sinasabi ng Supreme Court pabor sa'yo. Kung minsan hindi mo na linalagay sa buong konteksto. So it's good na nagkaroon ng maikling pagkakataon magkabilang panig na magsalita. At sana sa lalong madaling panahon, madesisyonan na ng Senado ito. But in as far as you are concerned, ano sa palagay mo ang mas matimbang, yung right to privacy o yung, ano yung isang sabi mo, yung right to privacy versus Transparency and public accountability. accountability. At saka yung poder ng sinumang hukom na magsubpina ng dokumento o impormasyon o testigo na makakatulong malaman ang katotohanan. Yun ang importante. At saka magiging ano nga ba ang tamang prono? President o president? President. Di ba? President. Oo, kasi President. hindi ginagawa before, tama? No, actually, ginawa na ito. Noong Kaya, panahon ni... maganda rin yung ginawa ni Congressman Shell Jokno na binaalala niya sa mga senador. Yan. Doon nauna na kaso ho ni Chief Justice Corona. Nandyan na ho yung iba sa inyo dyan eh. Yeah. Ito yung ginawa ninyo. So ngayon, very challenging yan. Of course, yung iba sabi, nagbago isip namin. O kaya, iba ito. pwedeng ganun. But it is for them to explain That's right. bakit iba ngayon. Yeah. Kasi nga, pag ikaw ay hukom, ang isang tanda ng integrity o kaya yung pagkapatas, regardless kung sino nasasakdal, under the same circumstances, with the same set of laws, pareho dapat ang desisyon mo. So ngayon, kung sabihin mo, nagbago isip ko, o Bakit? iba ito, you'll have to explain. Yeah, but why? So, Yeah. maganda rin yung ginawa niya. Kung sakasakaling yung iba, mag-iiba ang kanilang posisyon, it is for them now to explain. But Yeah. yun, maganda ring linabas yun at yung mga detalye pa. Mas marami pang detalye dun sa nakasulat. So ang panawagan natin dito, aralin na ng mabuti ng mga senador yung nakasulat na memorandum nila. No, but I am more interested in your opinion as an expert and perhaps you can explain to the public kasi pag sinamap mo nga raw, ang issue lang is between privacy and accountability. O anong position mo and why? Una, dun sa unahin muna natin yung batas. So, in general, sinasabing confidential daw yan. Pero kung basahin mo yung ibang provision ng mga batas na yan, alalahanin ho natin yung income tax return, yung AMLAC report, yan ho ay hindi private property. Government records yan. So, sa mga ibang kaso, hindi impeachment, kung merong mga kaso na kinakailangan yan, material and relevant, para madesisyonan ang mga kaso to, yung korte madali lang niyang isumpina yan. Malinaw yan na poder ng judiciary. Pag relevant and material,
then pwede. At yan is parang general exception yan na pwede mong kunin yan sa ayaw at gusto nung kwan kasi relevant nga, importante yan katotohanan. So that's one. So yung batas merong mga exception at napapaloob ito sa exception sa batas. Pangalawa, in the broad sense, tinitimbang dapat ano bang mas matimbang, yung private right to privacy halimbawa, o yung provision ng isang batas na meron namang exception, o yung pangkalahatang interest ng mamamayan at ng katotohanan at ng hustisya na ito material and relevant sa kasong ito. Ano ba ang mas matimbang? O ano mas matimbang para sa inyo? Sa tingin ko mas matimbang yung pangangailangan at karapatan ng taong bayan at lahat ng partido na mailahad ang katotohanan, mailagay sa tamang konteksto. Na plus yung poder ng impeachment court, malinaw ho kasi doon na yung impeachment court at karamihan ng korte meron namang silang poder na ipatawag yung mga ganyan mga dokumento o kahit nga testigo isusubpina. So sa tingin ko sana mabilisan nilang timbangin na ito. Kasi nga at the end of the day yung meron ng pagkakataon kung sino mang mabulatlat ang records niya na mag-explain. Hindi naman ibig sabihin na pag grinant yung Guilty agad. Guilty ka na hindi. Yeah. Depende sa makikita. Plus, sa totoo lang, kung wala namang nakakasama dun sa nasasakdal, siya na sa una magsabi, buksan na natin lahat yan. Wala akong tinatago. Kung hindi siya guilty, ibig mong sabihin... Na hindi naman sa hindi guilty, but kung, Wala sa itinatago. kung maginoo ka, di ba? Kung matapang ka, at walang problema dyan. Which should be the case. Yeah. If you're a public official, you should shed some of your privacies. Kasi Tama. kasama yan ho sa posisyon ng nasa gobyerno. Ayaw mong bulat-latin mga yan, Correct. huwag kang pumasok sa gobyerno. So, under all these general principles, transparency, nasa konstitusyon natin yan, Pero, accountability. So, sila na dapat mauna. That's a good point. Ang sinasabi mo, once pumasok ka sa politika, Dapat you handa ka. you part that right. Hindi mo pwedeng absolute na may karapatan din ako sa privacy. Part of that right parang na-diminish kasi you are now a public servant. Correct. As a matter of fact, kahit nga private citizen ka, the need to know the truth in the interest of justice, pwedeng isubpina mga yan mas lalo pag public official ka. Huwag mo na sanang hintayin na isubpina pa. Sige, tignan nyo lahat. Wala naman akong tinatago. Pero hindi kaya ma-erode yung ang trust tiwala ng publiko sa justice system na hindi naman pala ako kayang protektahan ng ating batas, ng ating sistema. Well, yung protection yan, pare-pareho naman sa lahat. So, ang mas relevant, dahil ikaw ay mataas na opisyal ng gobyerno, meron kang mas matimbang na karapatan. Yun, may protection pa rin naman sila. Because, to be philosophical about it, the truth will set us free. So, kung nandun yan, bakit ayaw mong tignan? Of course, siyempre, kung ikaw yung abogado, ipagdidiinan mo yan. But then, as we already explained, yung right to privacy, any of our individual rights, sa totoo lang, can be limited pag kinakailangan for public good in the interest of justice. Sa tingin ko, yung pangkalahatang interest ng hustisya, katotohanan, at yung accountability and transparency policy ng konstitusyon, higit na mas matimbang yon kesa sa karapatang ninyo, ako, o sino man, whether you're the vice president or isang ordinaryong mamamayan, mas matimbang yon. Sa totoo lang, sa aking paningin, kung mas mataas ang posisyon mo, di ba? Mas malaki ang responsibilidad mo at dapat mas maging transparent ka. Yeah, at saka yung implication, ang opposite sa position na yun na sinabi ni Doris is, pag palagi mong ini-invoke yung right to privacy, kung may intensyon kang magnakaw, ayun na lang palagi invoke ko ngayon. Oo, kasi protected pala. Kung halimbawa lang kung mag-decide yung impeachment court na hindi tama yung posisyon ng vice president na may talagang mangingibabaw ang right to privacy. Kung ako magnanakaw sa gobyerno, matututo ako, sabihin ko hindi pala ako mapipuwersa kasi ang papapanalunin pala ng korte ang right to privacy. Ang implication yung sinasabi ko, Attorney Egon. Tama yan. At hindi lang yun, Alvin.
ang papasok sa utak hindi lang ng Vice President at lahat ng mga nasa gobyerno, nasa yung may masamang balak, halimbawa, okay pa lang gawin ito, mga katiwalian. Kasi masishield ako eh. Oo. So, yun ang but the intention of the law, any law, hindi lang ang Constitution, kung anumang batas, is really for public good. Hindi anathema dun sa concept ng batas, yung bang gagamitin mo ang batas to shield yourself from accountability. Yes. So, differently said, hindi mo pwedeng gamitin yung right to privacy to shield you from potential criminal liability dahil merong duda na meron kang ginawa eh. So, hindi mo pwedeng gawin pananggalang na, hindi mo ko pwedeng bulat-platin. So may right to privacy ako thin line. Doon tayo, treading on thin line, very thin line. Kasi, yung right to privacy, or pang-shield mo yan sa gagawin mong mga kabalastugan. Ayun na nga yun. May right to privacy ka, pero may responsibility ka rin to the public kasi public official ka to be accountable for the things that you've done. Right? Pataas nga yung position mo, mas mataas ang responsibilidad. Di ba, Atty.? Well, hindi lang yun. Hindi masyadong thin line eh. Kasi nga, marami ng instances that lower ranking officials nakasuhan ng similar na ito, talagang binulat-lat. Yeah. So bakit iba ngayon? Dahil impeachment o dahil may political support? Hindi natin malaman. So mas basic din sa batas. Kung ano yung batas sa isang ordinaryong mamamayan o mas mababang ranko na opisyal, ganun din dapat sa lahat, sino ka man, whether presidente, vice president, senador, pareho. That's the equality of the application of the law. Okay. So yun, another prinsipyo din yun na kung iibahin nila dito, taas kilay ang marami. Bakit yung iba? Okay naman pala. Pero dahil ito high profile, hindi pwede. So yun, lalabas lahat yan dun sa mga citations. I suppose both sides would have laid that out clearly for the senators at siyempre tayo rin, taong bayan din. Minsan, nakikinig, pinupulsuhan din tayo ng ng mga senador. Kasi nga, quasi-political. So, tayo ding taong bayan, kumbaga nasasakdal din tayo dito. Kumbaga may stake tayo, kasali tayo. Kasi kung ang sasabihin natin, dapat nakatago lahat. Yung ba ang ating gusto? Maintindihan ko kung private citizen ka, pero di ba pag public official ka, mas malaki ang responsibilidad mo. Mas transparent ka dapat. Kasi nakasulat yan sa ang dami ng batas tungkol sa public office, ang dami ng jurisprudence. Bakit hanggang ngayon every time nangyayari, pinagdidebatehan pa lang. Sa ibang bansa nga, wala nang debate. Malinaw na. Sa atin lang nagkakaroon ng ganito. That is the legal. We have 5 minutes left sa legal. What about sa political front? Anong mangyayari kaya sa Lunes? Ang basa mo ba ay majority of them? Kasi majority lang naman kailangan to approve na buksan o isabina yung mga dokumentong yan. Anong basa mo? Mukhang aprubahan naman ng impeachment court, ano? Well, if they go by the law, if they go by the circumstances of the case, sa tingin ko, papayagan yan. Kasi hindi naman yan, that's not the end. Meron namang pagkakataon ang nasasakdal na to produce other evidence or explain kung ano mang dinalaman yan. Pero dito, kasi parang akala ko nga ang pinakasimple at pinakamaarok ng madlang people, yung threat. Kasi madaling maintindihan, madaling siyang intindihan. Threat is a threat, di ba? Pero it appears na itong, anong kaso niya dito, yung confidential fund. Yung fund. hindi tamang pag-account at paggamit ng confidential fund. At ang panglaki ng pera niya, vis-a-vis sa kanyang income as a public official. Di ba? Ikukumpara yun. Correct. Di lalabas ngayon nun, kung sakali mang pumapatunayan, yung pera mo ay hindi commensurate sa kita mo. Parang ganun ang implication nun, hindi ho ba? Ano po? Ito pala, mas mabigat din yung akusasyon na ito sa kanya as an impeachable offense. Tama. At that's even more substantive than the threat. Yung threat parang maganda lang kasi alam na natin. Kasi alam natin tsaka relate tayo Dapat hindi na tayo doon tumagal. Kasi nga, alam na natin lahat. So, ang tanong na lang dapat itong ginawa niya na pagbabanta at iba pa, ito ba ay
labag sa batas o hindi tama. Pangalawa, does it arise to impeachable offense like betrayal of the public trust, other high crimes or culpable violation of the Constitution? And then ito ba nararapat tanggalin siya dahil dito? So, yun lang dapat eh. So, hindi na dapat pinag-aawayan kung ginawa ba o hindi. Mas matimbang sa tingin ko itong mga ibang alegasyon. Kasi nga, bumabalik tayo dun sa malaking issue ng kakurakutan sa ating lipunan. Diba? Regardless of who you are. So, baka lang, mas galit ang taong bayan dito kasi pera na ito eh. So, mas mabigat pala to. At saka, kung dyan din, wala na yung intention, pentahan na lang eh. Like for example, unexplained wealth, hindi mo linagay sa SALN. So, makikita mo doon, magkano ba ang kinita? So, these are figures, documents. Hindi na intention, hindi na mga drama-drama. Figures, may mga resibo, may mga testimonya. So, at ang pinakamainit ngayon sa ating bansa, even before, corruption eh. So, ang titimbangin ngayon eh, tanggap ba ng taong bayan yung ganitong kalakalan? O nagsawa na ba tayo? O are we very sensitive now? O tinatanggap pa rin natin to? Anyway, lahat naman kayo magnanakaw, pati kayong mga hukom, mga ano. Yung iba naman sinasabi bakit siya lang sana all? Mga ganyan. Bakit siya uunahin? So, tinitimbang ngayon, how tolerant are we dun sa mga ganitong pangyayari? At ito, parang test case ito. At sana kung ang taong bayan at mga hukom stricto dito, aasahan natin, susunod pa yung iba. Hindi lang itong Vice President. Correct. Attorney Egon, ano ang position mo? Dapat bang kunin yung kanyang bank records from the time that she was Vice President? Vice Mayor? O dapat yung nagsimula lang siya as Vice President, which was in kailan ba siya naging Vice President? 2020... 11? 2022, tama? Kasi 6 years ang ano nila, 2022 to 20. Nung Vice President lang siya, kasi yun lang yung impeachable official. Ang Vice Mayor, hindi naman impeachable yan. Mayor, hindi naman impeachable yan eh. Well, ganito yan. No? Of course, yung strict one, dapat yung ginawa niyo nung Vice President lang siya. Kaya lang, itong pag-summon ng records niya, you have to compare it over time para makita mo yung trend. Importante yun. So, it's not to prove yung kasalanan niya nung vice mayor sa mayor, pero you need that trend para ipakita, ganito lang dapat pataas yan. So, that's very important. So, sa tingin ko, relevant pa rin sana yun. Yan. Anyway. So, rewind tayo. Rewind. Ganun talaga, partner. Pero magkakalaman tayo kaya Monday is a crucial day. May debate pa naman ng mga senator judges, di ba? O desisyon na kagad ang ilalabas first thing? Well, gusto ba daw nila magdebate? Alam ko magdedebate pa. Pero it will all, politically, magbo-boil down ulit yan sa numbers. Kung may numbers ka ba? Kasi majority yan, hindi ho ba? Yes, maari nga kahapon may numbers na sila pero para siguro alam mo in a way maginoo din sila. Sige, para hindi natin i-rush ito, pag-isipan natin, pagdasalan natin and then magdebate tayo para naman makita ng taong bayan kung saan sila nanggagaling. Ayan, very good. Attorney Egon, it's always nice. Siguro dalasan natin yung mga ganito na face-to-face. Although from time to time, syempre hindi naman siya available all the time. Pag medyo na libre kayo at may tatagal pa naman. Ang expectation nga baka abutin pa tayo ng Disyembre sa impeachment. Huwag naman sana. Huwag naman. Hindi na sinabi. May sinabi pa nga kahapon sa press ko na baka abutin ng Valentine's Day next year. Sus Mariosep. Oo nga. Dapat hindi ganun kahaba, Attorney Egon. Yun, ang disenyo ng Constitution, dapat mabilisan ito at summary lang. Hindi kagaya ng criminal civil case na inaabot ng siyam-siyam. Yun ang kahinaan ng ating judicial system. Masyadong mabagal. Ito dapat ibahin nila. Importante yung posisyon, importante sa taong bayan, it serves both parties kung mabilis ang desisyon dito. Thank you. Maraming Babalik salamat. siya, Attorney Egon, good luck to you. At saka talagang go. Hinay-hinay lang, ha? We are not all getting any younger. Pero matikas pa. Ay, paano masipag? Biyahe pa. Nilalagari yung Northern Luzon ba? Tugigaraw. Tugigaraw. To Quezon City. Oh my goodness. Pero sabihan nyo lang ako, i-advise nyo lang kung pupunta kayo dito para magpupunta ako kay Vicky Bello. Thank you, Attorney. Take care. Thank you. Maraming salamat. Si Attorney Domingo Egon Cayosa po, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. So, paano ha?
Susunod na po yung programang Tandem with the one and only Mutian ng Masa Doris Bigornia at Robert Antemano. Mano, ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising